Okay, ang atin pong pag-uusapan ngayon ay ang pitong selyo or seven seals of Revelation. Okay, so ito pong mga ito ay talaga pong masasabi natin sa atin pong daigdig kung ipapattern po natin sa mga araw-araw na nakikita natin, pwede nating sabihin na ito po ay nakaprogram. Nakaprogram in a sense na ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsaayos ng pagkakasunod-sunod ng mga ito. Okay, so aaralin po nating mabuti at makikita po natin dito kung bakit may mga ibang nalilito at yung iba sinasabi nila nangyayari ng araw po ang mga ito. At dun po sila nagkakamali. Kasi sa totoo lang po, lahat ng pitong selyong yan, mangyayari pa lang after the rapture. It means, wala na po tayo dito. Okay? So, nung kasagsagan po ng COVID-19, ako po ay isa po sa talagang nag-iimbita doon sa mga tao na magpabakuna. Ako po nabakunaan po ako under Moderna. Isa po ako sa magpabakuna na talagang merong puso na alam ko na makakatulong yung bakuna para maibsan yung pagkalat ng COVID-19 at sa tulong na rin ng Panginoong Hesus, ngayon po halos wala na pong COVID-19. Ano? So ang makikita po natin dito, nung panahon po ng pagbabakunang yon, maraming umaaway sa akin, maraming umaaway sa amin. Kasi yung mga post namin sa FB, sabi nila, bakit ninyo hinihikayat na pumunta ng impyerno yung mga tao? Excuse me? Sabi ko, paano mo nasabi yan? Yan daw bakuna, ika, ang mark of the beast. Kilala niyo po ako, hindi po ako mahilig sa diskusyon. Pero isa lang po ang sinabi ko natatandaan ko. Akong ganon, mas maganda po aralin natin ang Bible. Kasi po sa pagkakaalam ko, sabi ko, wala pa po tayo, or should I say, kung mananampalataya po kayo, tayo, mga mananampalataya, hindi natin daranasin ang Great Tribulation. Ayan ang sabi ko. Then, patuloy pa rin po siya hanggang pinersonal message pa po ako, inaaway po talaga ako. Yan. At yan daw ang turo ng kanilang simbahan. Sabi naman ng isang kaibigan po namin na ganun po talaga sila. Yung religion na yon. Actually, sabi nila, Kristiyano po sila, pero ang salvation nila by works Takot na takot talaga silang mababakunaan. May post pa sila na kahit mamatay kami ng COVID, we will never ever take the mark of the beast. Sabi ko, Mark of the beast pala ang tingin nila doon sa bakuna na halimbawa, Pfizer, Moderna, ang tingin nila dyan, mark of the beast, which is mali. Kaya nga po, dapat inaaral natin ang Bible para hindi tayo maligaw, para hindi po tayo malito, kasi hindi mo rin po sila masisisi. Alam niyo po kung bakit? Sa nakita ko po sa kanila, sincere na sincere po sila, pero sincerely wrong. Kasi naniniwala po sila, yun daw po ang mark of the beast. Wow, habag-habag. So, actually po after noon, hindi ko na po nabalitaan kung nagpabakuna po sila o hindi. Pero yung ibang kasamahan po nila, gawa ng lumubha na po yung mga matatanda, sabi ko, ipabakuna nyo na, please. Hindi pa yan ang hindi yan ang mark of the beast. Wala pa tayo sa tribulation. Yung iba naman po nakinig sa tingin ko kasi nag-post sila sa FB na, they take the vaccine. Thank you, Jesus, for that. So, kailangan po talaga, pag nagbabasa tayo ng Bible, rightly dividing the word of truth. Alam natin yung mga covenants, merong old covenant, may new covenant, at meron yung pagkatapos ng covenant ng church age. Ito na po papasok po tayo dito sa pag-aaralan natin ngayon na ano po ito? Ito po yung tribulation. Paano po ba yun? First 3.5 years tribulation. Then the second 3.5 years, that would be the Great Tribulation. Ngayon, meron pong hinanda ang Panginoon na 7 selyo. Malamang naririnig nyo po ang tungkol sa 7 selyo. Tama po. So, ang mga 7 selyo pong ito ay ayon po sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari during the tribulation. So sana po pakinggan po nating mabuti at tayo po ay mag-aral. Para hindi po tayo maligaw tulad ng mga taong yan na inaaway pa kami na parang prino-promote daw namin yung Antichrist. Unang-una gusto kong i-message, sino ba yung Antichrist? Kung magpapabakuna ng ganyan, dapat kilala mo na yung Antichrist, hindi po ba? Hindi eh.
No, wala silang basihan. So, iba po yung base sa truth ng the word of the Lord Jesus Christ. Okay, meron po tayong 7 selyo. Okay, na pag-aaralan ngayon dito. Itong 7 selyong ito ay 7 puot ng Diyos na mararanasan po nila sa Great Tribulation. At ang good news, hindi na po tayo kasama doon. Hindi natin mararanasan yan. Okay? Unang selyo, puting kabayo. Okay. White horse. Pag sinabi mong white horse, makikita mo puti. Pero kung titignan mong mabuti, sabi nila yung white horse na nakasakay doon si Jesus Christ. Pero hindi. Ang white horse, yan po ay peking Kristo. Fake Jesus Christ. No? Na ginagaya si Jesus Christ. Ibig sabihin, ang first seal o ang white horse ay ang Antichrist. Ibig sabihin nito, pagka na-rapture na ang church, ang unang-unang lilitaw para maging palatandaan ng tribulation ay ang Antikristo. Magpapanggap siyang the man of peace, makikipag-treaty siya sa Jerusalem, sasabihin niya, I am the man of peace, through me, magkakaroon ng kapayapaan sa mundo. At alam naman po natin, madideceive ang maraming tao dahil makakakita po sila ng mga kamanghamanghang mga bagay na gagawin ng Antikristong ito, pero hindi nila alam, nilulukuban siya ng espiritu ni Satanas. So ayan po ang first seal, tandaan po natin, white horse refers to the Antichrist. Then meron po tayong second seal, ito yung red horse. Red horse beer. Joke. Second seal, red horse. Red, sumisimbolo sa dugo, sa blood. Ibig sabihin, digmaan. Sabi nila, yung digmaan ngayon dyan, yung digmaan ngayon dito, sa panahon natin ngayon, wala pong binatbat yan. Sisiw yan. Deadma lang yan, kumpara doon sa mangyayaring digmaan. Sobrang digmaan, nuclear war. Kumbaga, makikita nila yung bomba sumasabog sa tabi nila. Ganong katindi ang war sa panahon ng Great Tribulation. Okay? So, second seal, war. Third seal, black horse. Ito po ay itim. Sumisimbolo po ito sa famine or taggutom. Napatunayan pong mali yung mga naniniwala na yung panahon daw ng COVID-19, marami pong nagsasabi, iyan na yung black horse, sabi nila. Natatawa po ako Sapagkat after 2 years lang po, 2022, halos wala na pong COVID at yung economy po natin gumanda pa. So, wala po talaga tayo doon sa black horse. Sapagkat ang black horse, mangyayari pa lang po yan, uulitin ko parang sirang plaka, mangyayari yan sa tribulation. Again, tandaan po sana natin, third seal, black horse, ito ay famine or taggutom. Pang-apat, fourth seal, pale horse. Pale, maputla. Bakit siya maputla? Ikaw, pag namumutla ka, ibig sabihin, ano nangyayari sa'yo? Pag namumutla ka, ibig sabihin yung dugo mo nagpa-fluctuate na. Namamatay ka na, di ba? Parang ganon. So, ang fourth seal, pale horse, kumakatawan sa death or sa kamatayan. Okay? Maraming mamamatay during the tribulation and the great tribulation. Tandaan po ninyo yan. Dahil sa pangunguna ng Antikristo, pwersahin niya yung mga tao na magpatatak. Kaya papasok po tayo sa fifth seal, ito na po yung mga martir. Ito po yung mga tao na makakakilala kay Jesucristo sa Great Tribulation. Ang masaklap lang po, ang paraan para maligtas during the Great Tribulation is by works. Hindi ka pwede maligtas doon by grace, tapos na ang age of grace, na-rapture na ang church, na sila ang nagtamasa ng church of age or church of grace. Diba? Sila yung church age, sila yung nagtamasa ng grace. Tapos na during that time. So ang fifth seal, kailangan mo magpakamartir. Paano ka magpapakamartir? Ganito, sa atin pong mga mananampalataya ngayon, we are saved by the blood of Jesus. Wala tayong ginawa, naligtas tayo. It's by His grace alone we were saved. Pero sa panahon po nito, kung gusto mong maligtas, halimbawa, panahon ng Great Tribulation, nakakilala ka kay Jesus Christ. Pero, hindi mo pwedeng sabihin, Lord Jesus Christ, naniniwala po ako sa iyo. Tapos sasabihin, ligtas ka na. No.
Kung naniwala ka kay Jesus Christ during the Great Tribulation, dapat magpapugot ka ng ulo. Kailangan mo magpapugot ng ulo para yung dugo na dadanak, yan ang magliligtas sa'yo. Ibig sabihin, dugo mo ang magliligtas sa'yo sa tribulation, sa Great Tribulation. Mahirap po sa Great Tribulation, kaya kung gusto mong maligtas ngayon na, because ngayon ang kaligtasan by the blood of the Lamb, Jesus Christ. Ito po ang hindi ko ma-explika, ito po ang pinakamasaganang covenant, nakaka-inlove na covenant sa Bible. Sapagkat ito yung covenant na hindi tayo mapaghiwalay. No one can separate us from the love of Christ. Dito po sa Grace Age, sa Age of Grace sa atin po ngayon. Ito pong panahon ng grace. Kaya kung gusto mong maligtas, ngayon na. Nasa Church of Grace pa rin tayo ngayon. Nasa Age of Grace pa rin tayo. This is the right time para maligtas. Huwag mong hintayin na maiwan ka tapos sasabihin mo, maliligtas ako sa dugo ni Kristo. Nope. Hindi ka maliligtas sa dugo ng Panginoong Hesukristo sa Great Tribulation. Sapagkat kung gusto mong maligtas, kailangan mo magpapugot ng ulo. Ibig sabihin, yung dugo mo, yan ang magliligtas sa'yo. Malungkot, pero maliligtas ka pa rin. Diba? Tawag sa'yo martyr. Martyr ka na ikaw yung tribulation saints. 6. Ika-6 seal. Ito po yung mga heavenly signs. Alam po ba ninyo magkakaroon ng mga heavenly signs pag Great Tribulation? Unang-una po, ang mga ngaral talaga siya, mga literal na anghel. Wow! Ang lalaking anghel na nangangaral sa langit ng gospel. Tapos, may mga signs din po dyan. Makikita mo, biglang nagbabagsakan yung mga bituin. Yung mga planeta, makikita mo, parang talagang wow, talagang puro dagundong. Mahirap po sa Great Tribulation, kaya please wag po ninyong hintayin na maiwan kayo. This is the right time to be saved. Habang nandito po tayo sa panahon ng grace. Diba? The best, church age. We are under grace, under the church age. So, napakasarap pong maligtas ngayon. Okay? 6 seal, heavenly signs. At ang pinakahuli, 7 seal, ito na po. Silence in heaven, and 7 trumpets prepare to sound. Ito na po yung silence in heaven, and 7 trumpets prepare to sound. Bakit? Sapagkat, pag tumunog na po yung huling trumpeta noon, papatayin na po ng Panginoong Hesukristo yung Antikristo sa pamamagitan ng kanyang hininga. Ano po yon? Second coming na po. Sa second coming,